Sigurado daw na may matinding rason na naman itong mga DD shits, itong mga taga-suporta ni Digong para magngit-ngit sa galit. Sa puntong ito, irrelevant na daw kasi si Digong. Kung matatandaan niyo po, tuwang-tuwa itong mga diehard nung manalo si US President-elect Donald Trump. Dahil nga daw close itong si Trump at ang Panginoon or ang puon na itong mga DDS at baka daw matulungan nga si Digong sa kanyang kaso sa ICC. Pwede daw ibasura na lang yan ni Trump dahil nga sila daw ay close. Paano yan? Eh wala naman sa Malacanang etong si Digong. Lipas na. Napaglipasan na ng panahon. So tama lang na si Trump daw ay makipagtalastasan naman ngayon at makipag-ugnayan kay PBBM. Masaklap na katotohanan pero hindi kasi talaga habang buhay si Digong ang maghahari-harian. Ito na may napaka-common sense, no? Tapos na, lipas na si Digong, kaya akala nyo talaga ay si Digong pa rin ang kakausapin ni US-elect or President-elect Donald Trump. Hindi oy. Malala na talaga etong mga DDS. Eto, nagkausap na daw po ang nasa Malacanang si PBBM at si Mr. Donald Trump. Ang kanilang pag-uusap ay napaka-friendly at napaka-productive. Siyempre, congratulations dito. Congratulations dyan. At siyempre, pinag-usapan din daw ang First Lady na original talagang kaibigan ni Donald Trump. Ang dating First Lady na si Imelda Marcos. At pinag-usapan siyempre ang patuloy na alliance between the Philippines and the US. Paano yan? Eh mga pro-China kayo, mga diehard at si Digong. At uulitin ko, wala na naman sa pwesto si Digong. So talagang totoo na irrelevant. Irrelevant na po si Digong para sa bagong elect na presidente ng US na si Mr. Donald Trump. Yan po ang katotohanan. Karamihan daw kasing bumoto, overwhelming daw ang suporta ng mga Filipino-Americans kay Mr. Donald Trump. At inaangkin nga yan na itong mga diehard na kuno karamihan dyan ay mga DDS. It was a very good call. It was a very friendly call. Sila pala ang totoong magkaibigan. Dahil ulitin ko kinamusta rin. Kinamusta ang dating First Lady, syempre, ni Mr. Donald Trump. Masaya to. Pero yun nga, totoo na itong mga diehard sigurado ngayon ay nagngingit-ngit either sa inggit. Anyway, yan naman ang pinagmumula ng galit, yung inggit, So naiinggit, kaya nagagalit. Yan po ang sistema talaga ng mga diehard. So ano nga uli, maliligtas ba si Digong at si Mr. Bato de la Rosa? Dahil na-elect na si Mr. Donald Trump? Malabo. Anong tawag ni Mr. De La Rosa or ni Bato kay President-elect Donald Trump? Nakuno sila ay magkumpadre. In your dreams. Good luck.